إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا أيها المؤمنون، أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة ولزوم الجماعة وتمسك بالسنة وتوبة صادقة. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Sa Kanya tayo humihingi ng tulong at gabay, at sa Kanya rin tayo humihingi ng kapatawaran mula sa ating kasamaan ng ating sarili at kasamaan ng ating mga gawain. Sino man ang ginabayan ng Allah ay walang sino man ang makapagliligaw sa Kanya, at sino man ang iniligaw ng Allah ay walang sino man ang makakapaggabay sa Kanya. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos sa karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay ang kanyang huling sugo at alipin lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan, atin pong natunghayan ang pagsapit ng buwan ng Ramadan hanggang sa paglipas nito. Ngayon ay ang ating masayang pagdiriwang ng Eidul Fitr upang markahan ang pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan. Atin pong salubungin ang araw na ito sa pamamagitan ng pasasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at gamit yung takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mga minamahal na magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa panahon natin ngayon, ang pundasyon sa pag-aaral ng isang bata ay napakahalagang bagay. Napakahalagang bagay na kung saan magagamit po natin ito sa ating kinabukasan. Kung kaya't mapapansin natin sa panahon ngayon, ang iilan sa mga magulang ay naging abala sa kanilang paghahanap ng pinakamainam na paaralan, mga estiblasadong paaralan, mga pribadong paaralan. Masiguro lamang nila na magiging maayos ang para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Alam po natin na kapag pinadala po natin ang ating mga anak sa paaralan, dito na nila matututunan ang pagbabasa, ang pagsusulat, ang mga tamang pag-uugali, values, at iba't iba pang mga bagay na sabi natin kanina, ito ay makakatulong sa kanilang kinabukasan.
Ngunit alam niyo po ba mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang isa sa pinakamainam na paaralan para sa mga kamusliman ay ang pagsapit mismo ng buwan ng Ramadan? Ang pagsapit mismo ng buwan ng Ramadan. Dahil sa buwan na ito, samot-saring mga bagay ang ating matututunan. Hindi lamang sa ating mga isipan, bagkus ganun na rin sa mga estado natin, sa ating espiritual na katayuan sa buhay. Sa araw na ito, nais ko sanang ihambing ang isang paaralan sa kabuuan ng Ramadan at mga senyales at palatandaan na katanggap-tanggap ang ating mga gawain sa buwan na ito. Noong Ramadan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nag-ayuno tayo para sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi para sa sarili natin. Hindi tayo nagpapagutom mula madaling araw hanggang dapit hapon para lamang magpapayat, para lamang magmukhang malusog. Oo, yan lamang ay isa sa mga bunga ng Ramadan, ngunit hindi po itong pangunahing layunin ng Ramadan. Bagkus, nag-ayuno tayo upang ipakita ang ating pagmamahal, pagsunod at pagkakatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Nag-ayuno tayo hindi lamang gamit ang ating mga tiyan, ganun na rin, kundi gamit ang ating mga tainga, ang ating mga mata, ang ating mga dila at higit sa lahat ang ating mga puso. Iniwasan natin ang lahat ng mga bagay na hindi kinalulugdan ng Allah, ganun din, ginagawa natin sa abot ng ating makakaya ang mga bagay na kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay nag-ayuno upang maibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga masusunurin, mga minamahal na mga alipin. Katulad ng isang paaralan, katotohanan na ang pag-aayuno ay nagsasanay, nagdidisiplina sa ating pagkamuslim. Sinabi ni Abu Dharr at Muadh, kalugdan na wala sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Magkaroon ng takot ika sa Allah subhanahu wa ta'ala saan ka man naroroon, at sundan ang mga masasamang gawain ng mabubuting gawain, at ito ay mabubura nito, at kumilos ng mga mabubuting asal at pag-uugali sa mga tao. Tatlong bagay ang binigay ng propeta sallallahu alaihi wasallam para masabi natin na ang buwan ng Ramadan ay punong-puno ng pag-aaral, katulad sa pagpasok natin sa paaralan. Sa malawak na hadith na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, masasabi natin unang-una na ang Ramadan ay ang pinakamainam na paaralan para sa pagbubuo ng takot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqillaha haythuma kunt. Katukutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala saan ka man naroroon. Ganon din sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga mananampalataya, katotohanan na inobliga sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno, katulad ng pag-obliga ng Allah sa mga naunang nasyon, upang sa gayon kayo ay magkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Marahil ang iba sa atin sinasabi, sa buwan ng Ramadan hindi ko naranasan yung takot ko sa Allah. Pero gusto ko pong ibanggit sa inyo na paunti-unti binibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang takot. Paano? Paano? Kung tayo ay nagsasala, kung tayo ay nag-aayuno, bakit hindi natin magawang iiwan ang ating pag-aayuno kahit wala pang nakatingin? Ito po ay dahil sa takot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabibuild na po natin unconsciously yung takot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isa po itong napakainam na balita para sa atin upang magseryoso tayo sa buwan ng mga Ramadan. Ganun din, pangalawa, sinabi ng propeta, wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Ibig sabihin, masasabi po natin na ang Ramadan ay pinakamainam na paaralan para sa paglilinis ng ating mga kaluluwa. Alam po natin tayo bilang tao lang, tayo ay nagkakamali. At sa bawat pagkakamali natin ay nadudungisan ng ating mga puso. Ganun po, kullu bani Adam khata, wa khayrul khata'in at tawabin. Lahat ng mga nagmula kay Adan ay nagkakamali.
at ang pinakamainam sa mga nagkakamali ay hindi yung nanatili at hindi yung nagpaparami ng pagkakamali, bagkus sila yung nagtatawba, nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po yung pinakamainam ng mga tao. At sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ghufira ma lahu ma taqaddama min dhanbi. Sinabi ng propeta, sino man ika ang nag-ayuno sa buwan ng Ramadan na may taimtim na pananampalataya sa Allah at umaasa na makakuha ng gantimpala sa Allah, ay papatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala o papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga naunang kasalanan. Hindi po ba ito ay isang pampalinis ng ating mga puso? Kung feeling po natin, kung naisip po natin na sumusobra ng ating kamalian, pues andyan po yung Ramadan para linisan yung ating mga puso. Pangatlo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, masasabi natin na ang Ramadan ay ang pinakamainam na paaralan sa pagkakamit ng mabubuting moral. Sa Ramadan po, matututunan po natin kung paano rumispeto, gumalang, maging time conscious, lalong-lalo na sa mga sala at marami pang iba. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yaghfuth wala yasqab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Kapag nag-aayuno ang sino man sa inyo, huwag siyang magsasalita ng masama o magtataas ng kanyang boses dahil sa kanyang galit. At kung may manlait man sa inyo o gustong makipag-away, sasabihin niya, ako ay saim, ako ay fasting. Dito pa lang, masasabi natin, malalaman natin at matututunan natin kung paano tayo magsabar. Pinakamainam sa lahat ang pagsasabar. Ang pagtitimpi sa lahat ng okasyon at hindi mo sasabayan yung negatibong pinaparating sa ng ibang tao. Ilan lamang ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ilan lamang ito sa mga aral na pwede nating mapulot sa dakilang buwan ng Ramadan, kung kaya't ang mga nagseryoso at minabuti ang kanyang sarili sa buwan ng Ramadan ay kabilang sa mga nagwagi. Ganon din ang sino man ang nagpabaya at hindi iningatan ng kanyang pananampalataya sa buwan na ito, katotohanan ay mapapabilang sila sa mga nalugi. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, raghiba anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakh qabla ay yughfar lah. Kalugian sa isang taong dinatnan niya ang buwan ng Ramadan tapos lumisan na lamang ito at hindi niya nakamit ang pagpapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Dalawa? Balitan? Pangit? Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Mga minamahal na magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katotohanan mula sa pagsalubong natin sa buwan ng Ramadan hanggang sa pagpapaalam natin sa buwan na ito ay isang napakalaking biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at dapat natin siyang pasalamatan. Isa sa mga bagay na dapat nating pasalamatan ay ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang panahon ng pagdiriwang natin sa Islam. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Ya Aba Bakr, inna likulli qawmin 'idan wa hadha 'iduna. O Aba Bakr, katotohanan ay sa bawat nasyon, sa bawat grupo ay may kanya-kanyang silang Eid na pinagdiriwang. At ito ang pagdiriwang nyo. Tinutukoy ng propeta ang Eidul Fitr at yung Eidul Adha. Ang buwan ng Ramadan ay nagsilbing biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala upang masanay, madisiplina at mas mapalakas ang ating iman. Kung kaya't kailangan natin protektahan ang ating mga sarili at alagaan ang ating mga naipundar sa buwan ng Ramadan, sa mga mabubuting asal, pagsamba sa Allah,
ang pagbabasa ng Quran, lahat ng ito dapat nating protektahan. Hindi ibig sabihin na papatapos na yung Ramadan o lumisan na yung Ramadan ay ganun din yung ating pagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus kailangan natin itong ipagpatuloy. At mayroong mga bagay, mga palatandaan na masasabi natin na ang ating mga gawain ay katanggap-tanggap para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng mga ulama, unang-una, ang pananatili sa paggawa ng kabutihan at pagiging matatag sa Islam. Al-mudawamatu ala al-a'mali as-salihah wa thabatu ala ad-din. Ito po ay isa sa mga importante, mga dapat nating alagaan pagtapos ng Ramadan. Ano ibig sabihin? Ay sabi, ang pananatili sa paggawa ng kabutihan. Ibig sabihin yung pagpapatuloy natin sa paggawa ng kabutihan kahit patapos na ang buwan ng Ramadan. Ganon din, wasabatu ala din. Yung pagiging matibay, yung pagpapatibay, magiging matatag natin sa relihiyong Islam. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nang tinanong siya kung ano yung pinakamainam na gawain, kanyang sagot, ahabbul a'mal ila Allah ta'ala adwamuha wa inqal. Ang pinakakaibig-ibig na uri ng pagsamba para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yung patuloy ng patuloy kahit pa napakaliit nito. Kahit mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kahit pa sa buwan ng Ramadan, meron po tayong konting pagbabago, ay wag na wag natin itong mamaliitin. Dahil ang pinakamainam ay wag mo yung tigilan, bagkos ito pa ay iyong dagdagan. Dahil sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna min al-ma'ruf shay, walau an talqa akhaka biwajhin talq. Wag na wag niyong mamaliitin, ang lahat ng mga uri ng pagsamba, maliit man yan o malaki. Walau an talqa akhaka biwajhin talq. Kahit pa mismo yung pagngiti mo sa iyong kapatid sa Islam. Kahit ngayong Eid, dapat po nating batiin ng Eid Mubarak ang ating mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, ganoon din sabayan natin ng pagngiti. Dahil ang lahat ng mga ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay nakakatulong para makuha natin ang pagkalugod sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inuulit ko po na kahit even the smallest change, even the slightest change na meron tayo sa ating mga puso, wag na wag po natin ang mamaliitin. Wag na wag mong sasabihin na ito lang kaya kong gawin. Bagkus yan ay pagpatuloy mo. Hindi tayo magsasala, magbabasa ng Quran lamang sa buwan ng Ramadan. Binuhos natin ang lahat. Pero pagkatapos nun, wala na. Ayaw po natin mangyari yun. Gusto po natin kahit kaunti, paunti-unti, basta tuloy-tuloy. Yan po yung yan po yung mainam na gawain para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, adamul ruju' ila adh-dhanb. Adamul ruju' ila adh-dhanbi ba'da at-taubah. Ang hindi panunumbalik sa mga kasalanan pagkatapos nating magbalik loob sa Allah. Alam po natin sa buwan ng Ramadan, madalas sa ating mga dua, lalong-lalo na sa mga huling 10 gabi ng Ramadan, anong sinasabi natin? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ikaw ang nagpapatawad at ikaw ang mahilig magpatawad. Kaya't patawarin niyo kami, Ya Allah. Ito po yung lagi nating sinasabi. At kung napatawad man tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nararapat lang na hindi tayo manumbalik sa ating mga nagawang kasalanan. Hindi po natin ipagpatuloy. Dahil gaya ng sinabi natin kanina, kahit pa tayo ay nagkakamali, kahit pa nature ng isang tao ay magkamali siya. Kullu bani Adam khata. Kahit pa nature ng isang tao na magkamali, hindi ibig sabihin siya ay magpatuloy, siya ay manatili sa kanyang pagkakamali. Pagkos kanyang itigil ito at sundin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga kanyang ipinagbabawal ay ating iwasan. Pangatlo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paggawa ng kabutihan ay magiging kanais-nais sa iyo at paggawa ng kasalanan ay magiging kamuhi-muhi para sa iyo. Isa ito sa mga bakas ng Ramadan na dapat nating taglayin. Bakas ng Ramadan na dapat nating taglayin, na kung saan mas inuunan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng sitwasyon. Kahit nasaan man tayo naroroon, ay talagang sinasamba natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay kaibig-ibig sa ating gawin. Hindi po tayo napipilitan, hindi po tayo nagagalit tuwing ginagawa natin ito, bagkus ginagawa natin ito taos puso para sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang.
Isa lamang ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa mga palatandaan na tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain. Kung kaya't ang bawat isa ay ipagpatuloy niya ang kanyang mga magagandang dulot ng Ramadan. Ipagpatuloy niya yung mga magagandang dulot ng Ramadan sa kanya at huwag niyang hahayaan ang kanyang sarili na bumalik sa kanyang mga maling gawain. Mga minamahal na magulang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ngayon po ay araw ng Eid. Iparamdam po natin ang pagdiriwang sa pamamagitan ng pagbati natin sa isa't isa at subukan po natin na taus-puso po tayong humingi ng kapatawaran sa ating mga kasama, ang ating mga mahal sa buhay. Simula po sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, kamag-anak, ganun na rin sa ating mga kaibigan. At ganun din, kung humingi tayo ng kapatawaran ay dapat mas mauna tayong magbigay ng kapatawaran. Mas mauna tayo magpatawad sa ating mga kapwa. Ito po ay isa sa mga pinakamainam na gawain natin, lalong-lalo na sa araw ng Eid. At tandaan po natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang Ramadan ay lumipas na. Ang Ramadan ay lumipas na, ngunit patuloy pa rin ang ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin sasambahin ang Allah sa buwan lamang ng Ramadan. Bagkus ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mananatiling buhay magpakailanman. Kung kaya't magdadasal tayo sa Allah, magsamba tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa abot ng ating makakaya sa lahat ng mga sitwasyon. At ganun din, damihan po natin ang ating pagsamba tulad ng sala, ang pag-aayuno at zakah. Ganun din paramihin natin ang ating pagsasadaka, yung charity, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Dahil alam niyo po ba mga kababaihan, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos siyang magbigay ng khutbah sa mga kalalakihan, agad-agaran siya pumunta sa mga kababaihan, kanyang sinabi, "Ya ma'asharan nisa, tasaddaqna, fa inna aktharukunna min fayhi jahannam." O kayong mga kababaihan, magbigay kayo ng charity, magsadaka kayo, dahil karamihan sa inyo ay itatapon sa impyerno. Hindi po ito kataga mula sa aking sarili. Bagkus mula sa propeta sallallahu alaihi wasallam. At nung tinanong siya kung bakit ya Rasulullah, kanyang sinagot, dahil marami kayong reklamo at hindi kayo nagpapasalamat sa inyong mga asawa. Kaya't nagsimula silang maghagis ng kanilang mga alahas, ng kanilang mga hikaw bilang sadaka. Ganun po yung mga kababaihan sa time ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sana naging mainam sa atin ang paaralan na ito, ang buwan ng Ramadan, at sana marami tayong napulot na aral at magagamit natin ito sa dunya, lalong-lalo na sa akhirah. Inihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi pa itong huling Ramadan nating lahat, naway ipabilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagwagi, at naway ipagtibay tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang relihiyon. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا تقضى عليك وإنه لا يضل من واليت تباركت ربنا وتعالى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عيد مبارك سلام.